ang nawawalang kwintas, at ang simula ng kasinungalingan. Bumukas ang pinto ng VIP suite na tila isang malakas na dagok ng kulog. Nasaan ang kwintas ko? Isang boses ng babae, matinis at puno ng galit, ang bumasag sa katahimikan ng buong palapag. Napahinto si Elena sa kanyang paglilinis sa katabing kwarto. Naramdaman niya ang biglaang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat sigaw ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Diyos ko, wag po sana. Ito na ba yon? Ang takot na laging bumubulong sa isipan ng bawat empleyadong tulad niya? Ang mga salitang iyon ay hindi lang basta tanong. Ito ay isang akusasyon, isang hatol. At sa isang iglap, ang lahat ng pangarap niya para sa kanyang anak na si Maya ay tila nagiging abo. Ang pangako ng isang ligtas na operasyon sa puso. Ang pangako ng isang mas magandang bukas. Kaninang umaga lang, habang hinahaplos niya ang buhok ng natutulog na si Maya, ibinulong niya ito. Konting tiis na lang, anak. Gagawin ni nanay ang lahat para sa'yo. Ngayon, ang lahat na yon ay nanganganib na mawala. Lumabas siya sa pasilyo at nakita ang eksenang gumimbal sa kanya. Ang babaeng VIP guest, galit na nakaturo sa loob ng kwarto. Sa likod nito ay ang kanilang manager, si Sir Rico, na namumutla. At sa tabi nito, si Victor Ramos, ang anak ng may-ari ng hotel, na nakatayo na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. At sa likod nilang lahat, nakatayo si Marites, ang kanyang katrabaho. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi nito. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Siya! Sigaw ng babae. At ang daliri nito ay biglang lumingon at itinuro si Elena. Siya ang huling pumasok sa kwarto ko. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang mga bulungan ng iba pang staff ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Hindi po ako. Nanginginig na sabi ni Elena. Ang mga salita ay hirap lumabas sa kanyang lalamunan. Huwag ka nang magsinungaling, sabi ni Victor. Ang boses niya ay may diin, tila isang hukom na nagbibigay ng pinal na sentensya. Ikaw lang ang posibleng kumuha. Pero Sir Victor, nagsusumamong sabi ni Elena, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Kakasoli ko lang po ng isang bag na puno ng pera kaninang umaga. Nakita yon ni Sir Rico. Paano ko naman po magagawang magnakaw ng isang kwintas? Tumingin siya kay Sir Rico, umaasang may kakampi. Ngunit ang manager ay yumuko lang, umiiwas sa kanyang tingin. Baka palabas mo lang yon para makuha ang tiwala namin. Malamig na sagot ni Victor. Ang kanyang mga salita ay parang yelong tumutusok sa puso ni Elena. Walang sino man ang naniwala sa kanya. Walang sino man ang handang makinig. Halughugin ang locker niya, utos ni Victor sa security. Dinala nila si Elena pababa sa staff locker room. Bawat hakbang ay tila pabigat ng pabigat. Bawat tingin ng mga katrabahong nadadaanan niya ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Naramdaman niya ang kahihiyan, ang pagiging hubad sa harap ng kanilang mapanghusgang mga mata. Binuksan ng security guard ang kanyang locker nang walang pag-iingat. Inilabas ang kanyang mga gamit, ang kanyang lumang pitaka. Isang maliit na larawan ni Maya na laging nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang kanyang uniforme. Nakahinga siya nang maluwag nang wala silang makita. Saglit na bumalik ang pag-asa. Ngunit hinalughog din nila ang kanyang jacket na nakasabit. Mula sa bulsa nito, dahan-dahang may inilabas ang guard. Isang kumikinang na bagay, isang kwintas na may diamante, isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga nakapaligid. Para kay Elena, ang tunog na yon ang naging hudyat ng katapusan ng lahat. Napatingin siya sa kwintas, pagkatapos ay sa mga mukha sa paligid niya. Ang gulat, ang pandidiri, at sa huli, ang kanyang mga mata
ay napako sa direksyon kung nasaan si Victor at Marites. Nakita niya ito, ang isang mabilis na pagtango ni Victor. Ang isang nangiti ng tagumpay na hindi na maitago ni Marites. Sa sandaling iyon, naintindihan niya ang lahat. Isa itong patibong. At siya ang nahulog dito. Walang kalaban-laban. Hindi siya makapagsalita. Walang salitang lumabas. Ang tanging naramdaman niya ay ang malamig na paggapang ng kawalan ng pag-asa sa kanyang buong katawan. Habang ang pangarap para sa kalusugan ni Maya ay unti-unting dinudurog sa kanyang harapan. Dinala si Elena sa opisina ng direktor ng hotel, si Mr. Ramos, ang ama ni Victor. Ang silid ay malamig at tahimik, tila isang libingan para sa kanyang karera. Nakaupo si Mr. Ramos sa kanyang malaking silya. Ang mga kamay ay magkasalikop sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader. Walang mababakas na anumang emosyon. Elena Reyes. Nagsalita siya. Ang boses ay kasing lamig ng hangin sa silid. 15 taon kang nagsilbi sa Imperial Crown. At sa isang iglap, sinira mo ang lahat. Hindi po totoo yan, sir. Pakiusap ni Elena, ang bawat salita ay isang basag na piraso ng kanyang pag-asa. Hindi ko po magagawa yon. Isang patibong po ang lahat. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa labi ni Mr. Ramos. Patibong! At sino namang mag-aaksaya ng panahon na gumawa ng patibong para sa isang simpleng housekeeping supervisor? Hindi ko po alam. Umiling si Elena. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Pero alam ko po sa sarili ko, malinis ang konsensya ko. Sir, isipin niyo po, kung magnanakaw ako, bakit ko isasauli ang perang napulot ko kanina? Sumandal si Mr. Ramos sa kanyang silya. Ang mga mata ay nanliliit na, tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Isang magandang palabas, Miss Reyes. Marahil, para makuha ang tiwala namin, para makagawa ka ng mas malaking pagnanakaw. Epektibo sana, kung hindi ka lang nahuli. Walang silbi. Anumang sabihin niya ay walang saysay. Nakahanda na ang kanilang hatol. You're fired, deklara ni Mr. Ramos. Ang mga salita ay kasing bigat ng isang pako na ibinaon sa kanyang dibdib. At dapat kang magpasalamat dahil hindi ka namin ipinakulong. Kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo sa hotel na ito. Parang isang manikang walang buhay, tumayo si Elena at lumabas ng opisina. Habang naglalakad siya sa pasilyo, pakiramdam niya ay lahat ng mga matang nakatingin sa kanya ay puno ng panghuhusga. Ang mga dating nawang ngiti at bati ng kanyang mga katrabaho ay napalitan ng mga bulungan at pag-iwas ng tingin. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Celia, ang kanyang matalik na kaibigan, ang nag-iisa niyang pag-asa. Nilapitan niya ito, hinawakan ng braso. Celia, sabi niya, ang boses ay halos isang pakiusap. Sabihin mo sa akin, naniniwala ka sa akin, di ba? Alam mo, hindi ko kayang gawin yon. Hindi tumingin si Celia sa kanyang mga mata. Nakayuko lang ito. Ang mga balikat ay nanginginig. Nakita ni Elena ang mga luhang pumapatak mula sa mga mata nito. Elena, pasensya na. Iyon lang ang naibulong ni Celia. Anong pasensya na? Pagpilit ni Elena, hinigpitan ng hawak. Celia, kailangan kita. Magsalita ka. Sabihin mo sa kanila ang totoo. Marahas na binawi ni Celia ang kanyang braso. Sa wakas ay tumingin ito sa kanya. At sa mga mata nito ay nakita ni Elena, hindi lang awa, kundi takot. Isang malalim na takot. Hindi ko kaya, Elena. Umiiying na sabi ni Celia. Hindi ko kaya. Patawarin mo ako. Pagkatapos ay mabilis itong tumalikod at naglakad palayo. Iniwan si Elena na nakatayo doon, mag-isa. Ang sakit ng pagkakatanggal sa trabaho ay walang-wala kumpara sa sakit ng pagtalikod ng isang kaibigan. Ngayon,
Tuluyan ng gumuho ang kanyang mundo. Ang pag-uwi sa kanilang maliit na inuupahang apartment ang pinakamabigat na paglalakbay sa kanyang buhay. Bawat hakbang ay isang pasanin. Pinunasan niya ang kanyang mga luha bago buksan ang pinto. Kailangan niyang maging matatag para kay Maya. "Nanay!" Masayang bati ni Maya. Tumakbo ito at yumakap sa kanyang mga binti. "Kumusta po ang work niyo?" Yumuko si Elena at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Isinubsob ang kanyang mukha sa malambot na buhok nito para itago ang nagbabadyang mga luha. Hinalikan niya ito sa noo, ninamnam ang init at inosenteng amoy nito. "Okay lang, anak." Pagsisinungaling niya, at ang bawat salita ay parang lason sa kanyang dila. Pagod lang si nanay. Pinatulog niya si Maya ng gabing iyon na may mabigat na puso. Habang pinagmamasdan niya ang payapang mukha ng kanyang anak, ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang dambuhalang bato na handa siyang durugin. Paano na sila ngayon? Saan siya kukuha ng pera para sa operasyon? Para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain? Umupo siya sa maliit na mesa sa kusina, nakatingin sa kawalan. Ang katahimikan ng gabi ay mas lalong nagpatindi sa ingay ng kanyang mga takot. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na numero. Ang ospital. Nanginginig niyang sinagot ito. "Hello? Good evening. Is this Miss Elena Reyes, mother of Maya Reyes?" Tanong ng isang boses sa kabilang linya. "Oo, opo. Ako nga po," sagot niya. "Tumatawag po kami para ipaalam na may nag-cancel na pasyente. Mayroon po tayong available na schedule para sa heart surgery ni Maya sa susunod na linggo." Saglit na kumislap ang pag-asa sa puso ni Elena. Ngunit agad din itong namatay nang marinig niya ang kasunod na sinabi. "Kailangan niyo lang po isettle ang initial deposit na 150,000 pesos bago ang araw ng Biyernes para ma-secure ang slot. Kung hindi po, mapupunta ito sa susunod na nasa waiting list." Binitawan niya ang cellphone. Nahulog ito sa sahig, ngunit hindi niya ito pinansin. 150,000 pesos sa loob ng isang linggo. Napahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga binti ay tila nawala ng lakas. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang balitang dapat sana'y magbibigay ng kaligtasan sa kanyang anak ay naging isang pinal na hatol ng kamatayan. Mga mata ng nakaraan. Sa loob ng penthouse office ng Imperial Crown, umupo si Miguel de Leon, kaharap ang taong pinakakinamumuhian niya sa lahat. Ngumiti siya, isang pekeng ng ngiti na hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. "Isang kahangahangang proposal, Mr. Ramos. I'm impressed with the hotel's performance." "Salamat, Mr. De Leon." Mayabang na sagot ng direktor. Itinaas ang kanyang kopita ng alak. Ang Imperial Crown ay laging nangunguna. Isang karangalan kung magiging bahagi ka nito. Para kay Mr. Ramos, si Miguel ay isang potensyal na investor, isang bilyonaryong CEO na nag-iisip na maglagak ng pera sa kanyang hotel. Pero para kay Miguel, ang lalaking nasa harap niya ay isang demonyo. Ang taong sumira sa buhay ng kanyang ina. Habang nagsasalita si Mr. Ramos tungkol sa kita at mga plano, ang isip ni Miguel ay nasa ibang lugar. Pinag-aaralan niya ang bawat galaw ng matanda, bawat ngiti, bawat kasinungalingang lumalabas sa bibig nito. Ang pulong na ito ay bahagi lang ng kanyang matagal ng binuong plano. Isang plano ng paghihiganti. Bigla, isang komosyon mula sa labas ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang babae ang umiiyak habang kinakaladkad palabas ng mga security guard. Tumingin si Miguel mula sa malaking bintanang salamin ng opisina. Mula sa itaas, kitang-kita niya ang lahat. Kitang-kita niya ang babae, si Elena, na napaluhod sa sahig sa labas ng entrance ng hotel. Nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat nito, ang paraan ng paghawi nito sa buhok palayo sa kanyang mukha, ang tahimik na pagtangis na tila ba pinagsakluban siya ng langit at lupa. Isang pamilyar na kirot ang biglang sumuntok sa dibdib ni Miguel.
Sa isang iglap, bumalik siya sa nakaraan. 16 na taon siya noon. Umuulan ng malakas. Naghihintay siya sa sala, nag-aalala dahil hindi pa umuuwi ang kanyang ina mula sa trabaho nito sa Imperial Crown. Nang bumukas ang pinto, pumasok ang kanyang ina na basang-basa. Ang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. "Anong nangyari, Nay?" tanong niya. Inakap siya nito ng mahigpit. "Wala na akong trabaho, anak." Humihikbing sabi nito. "Pinaratangan nila akong magnanakaw." Ang salitang magnanakaw ay tumatak sa kanyang isipan na parang isang mainit na bakal. Ang kanyang ina, ang pinakamabait at pinakamatapat na taong kilala niya, ay tinawag na magnanakaw. Ang imahe ni Elena sa baba ay tila isang multo ng kanyang ina. Parehong kawalan ng pag-asa, parehong sakit, parehong biktima ng kawalang katarungan sa loob ng parehong gusali. Ang apoy ng galit na matagal na niyang itinatago ay biglang nagliyab. "Mr. De Leon, ayos ka lang ba?" tanong ni Mr. Ramos. Napansin ang biglaang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mabilis na bumalik sa kasalukuyan si Miguel. Muli niyang isinuot ang kanyang maskara. "Yes, of course. May naalala lang ako." Tumayo siya. "I need to think about this proposal. My assistant will be in touch." Hindi na niya hinintay ang sagot ni Mr. Ramos. Mabilis siyang lumabas ng opisina. Ang bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Pagsakay niya sa kanyang private elevator, ang peking ngiti ay napalitan ng isang malamig at mapanganib na titig. Pagpasok niya sa kanyang kotse, agad niyang tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. "Marco," sabi niya. Ang boses ay matigas at puno ng awtoridad. "Yes, sir?" "May isang babae na pinalabas mula sa Imperial Crown kanina. Isang housekeeping staff. Gusto kong malaman mo ang lahat tungkol sa kanya." May saglit na katahimikan. Ang pangalan niya ay Elena Reyes. Dagdag ni Miguel, ang imahe ng umiiyak na babae ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Ilang oras ang lumipas. Gabi na at nasa kanyang penthouse si Miguel, nakatingin sa kumikinang na mga ilaw ng Maynila. Ang pinakamaliwanag sa lahat ay ang logo ng Imperial Crown, isang paalala ng kanyang misyon. Tumunog ang kanyang telepono. Si Marco. "Sir, may impormasyon na po ako," sabi nito sa kabilang linya. "Go on?" Ang pangalan niya ay Elena Reyes, single mother, may isang anak na may sakit sa puso at nangangailangan ng operasyon. Malinis ang record niya sa hotel. In fact, kaninang umaga lang, nagsauli siya ng bag na may lamang malaking halaga. Kumunot ang noo ni Miguel. So, bakit siya tinanggal? Inakusahan siyang nagnakaw ng isang kwintas. Pero sir, nag-atubili si Marco, may kakaiba sa kaso niya. Ano yun? Ang nag-akusa sa kanya ay si Victor Ramos, anak ng direktor. At ang kwintas? Base sa mabilis na pagsisiyasat namin sa CCTV ng isang jewelry store sa malapit, mukhang hindi ito isang family heirloom. Binili lang ito ni Victor 3 araw na ang nakalipas. Isang malamig ng ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel. Ang paghihiganti ay matagal ng plano. Ngayon, meron na itong mukha. At meron na siyang dahilan para gawin itong mas personal. Ang anino sa likod ng pader. Ang headquarters ni Miguel ay hindi isang marangyang opisina. Ito ay isang high-tech na war room na nakatago sa isang hindi kilalang condominium unit sa BGC. Dito, ang tanging liwanag ay nagmumula sa kumukurap na mga ilaw ng server at sa malamig na sinag mula sa 10 monitor na nakahanay sa pader. "Walang-wala, sir. Binura nilang lahat," sabi ni Marco habang mabilis na nagtatype sa kanyang keyboard. Ang mga CCTV footage sa mismong oras ng insidente sa palapag na yon, corrupted. Ang mga access log sa kwarto ng VIP, inilipat sa ibang server na hindi natin mapasok. Professional ang gumawa. Nakatitig si Miguel sa mga screen. Ang kanyang panga ay mariing nakatikom. Walang perpektong krimen, Marco. Laging may naiiwan na bakas. Ito na ang kanyang mundo sa nakalipas na 2 araw.
Pagkatapos ng trabaho sa De Leon Corp, dumidiretso siya rito kung saan siya at ang kanyang team ng mga pinakamagagaling na tech experts ay binubusisi ang bawat digital na sulok ng Imperial Crown. May report na po ako tungkol sa financial status ni Elena Reyes, sabi ni Marco. Inilipat ang atensyon sa ibang monitor. Ang imahe ng report ay lumitaw, mga utang, mga babayarin, at ang pinakamalaki sa lahat, ang bill ng ospital. Ang deadline para sa deposito sa operasyon ng anak niya ay sa Biyernes. Base sa kanyang bank account, wala pa siya sa 10% ng kailangan. Isang pamilyar na kirot ang naramdaman ni Miguel sa kanyang dibdib. Naalala niya ang mga gabing hindi makatulog ang kanyang ina. Iniisip kung saan kukuha ng pera para sa kanyang pag-aaral matapos itong matanggal sa trabaho. Ang parehong desperasyon, ang parehong kawalan ng pag-asa. Hindi niya namalayan, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom na. Hindi niya hahayaang maulit ang kasaysayan. Kailangan ko siyang matatag, sabi ni Miguel, mas para sa sarili niya kaysa kay Marco. Hindi siya makakatulong sa akin kung abala siya sa pag-aalala. Ito ang rason na ibinigay niya sa sarili. Isang malamig at kalkuladong dahilan. Kinuha niya ang isang burner phone sa mesa. Dinial niya ang numero ng billing department ng ospital. "Good evening," sabi niya. Ang boses ay binago ng bahagya. "Gusto ko sanang mag-inquire tungkol sa pasyenteng si Maya Reyes. Nais kong bayaran ang kanyang initial deposit. Full." "Sa sino po sila?" Nagtatakang tanong ng nasa kabilang linya. "Itago niyo na lang sa pangalang isang kaibigan, isang anonymous donor." Ibinigay niya ang detalye ng isang offshore account at mabilis na tinapos ang tawag. Pagkababa niya ng telepono, isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman at hindi niya lubos maintindihan. "Sir, may nakuha ako." Mado. Sigaw ng isa sa mga hacker niya. Mabilis na napunta ang atensyon ni Miguel pabalik sa trabaho. Ano yan? Hindi nila binura ang mga financial records ng personal credit card ni Victor Ramos. Akala siguro nila, hindi natin iisipin na tingnan. May nakita akong kahina-hinalang transaction. 3 araw bago ang insidente. Mula sa isang kilalang jewelry store. Ipinakita sa screen ang resibo. Ang pangalan ng item, isang silver necklace na may disenyong bulaklak at isang maliit na diamante. Ang presyo ay nakasaad. Ito na yon, ang unang matibay na ebidensya. "Magaling," sabi ni Miguel. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Ngayon, hanapin niyo ang lahat ng CCTV footage sa labas ng hotel. Mga anggulo na hindi sakop ng security nila." Ilang minuto pa ng mabilis na pag-type at pag-scan. Pagkatapos, isang video ang lumitaw sa pangunahing screen. Malabo ito. Kuha mula sa isang traffic camera sa kabilang kalye. Nakatutok ito sa isang eskinita sa gilid ng hotel. Isang lugar na kilalang blind spot. Sa video, nakita nila si Victor Ramos. May kausap itong isang babae. Isang babaeng nakauniforme ng housekeeping. "Linawin mo ang imahe," utos ni Miguel. Nag-type ang kanyang tauhan. Pinatakbo ang isang enhancement software. Dahan-dahang luminaw ang pixelated na imahe. Ang babae ay nakatalikod, pero ang paggalaw nito ay pamilyar. Nakita ni Miguel kung paano nito inabot ang isang maliit na kahon mula kay Victor. Nakita niya kung paano sila nag-usap ng malapitan. Ang kanilang mga kilos ay nagpapahiwatig ng pagiging komportable sa isa't isa. Isang pagiging malapit na hindi pangkaraniwan sa isang manager at isang staff. "Sino siya?" tanong ni Miguel. "I-cross-reference mo sa employee database." Lumitaw sa katabing screen ang mga larawan ng lahat ng babaeng housekeeping staff. Isa-isa itong dumaan. At biglang huminto ito sa isang muka. Ang babae sa video ay dahan-dahang lumingon na tila may narinig at ang kanyang muka ay nasinagan ng ilaw mula sa isang dumaang sasakyan.
Nanigas si Miguel sa kanyang kinatatayuan. Sa tabi ni Victor Ramos, nakangiti at tumatanggap ng kahon na naglalaman ng kwintas, ay walang iba, kundi ang babaeng nagpakita ng pekeng awa kay Elena. Ang kaibigan nitong si Marites. Bawat patak ng luha. Overqualified ka para dito, miss. Pasensya na, puno na ang aming pwesto. Hindi kami tumatanggap ng dating empleyado mula sa mga hotel. Mahigpit ang policy. May narinig kami tungkol sa'yo. Pasensya na. Ito ang mga salitang paulit-ulit na naririnig ni Elena sa loob ng 3 araw. Bawat pagtanggi ay isang panibagong sugat sa kanyang pagkatao. Ang vet and her ng pagiging isang magnanakaw ay tila isang aninong sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Mas mabilis pa sa kanyang resume, ang pera mula sa kanyang huling sahod at separation pie ay unti-unti nang nauubos, napupunta lang sa gamot ni Maya at sa kanilang pagkain. Ang isiping kailangan niya ng 100 at 50,000 sa loob ng 2 araw ay isang malaking pader na imposibleng akyatin. Isang umaga, habang naghahanda siya ng almusal para kay Maya, isang malakas na katok sa pinto ang gumambala sa kanila. Ang landlady nilang si Aling Nita, nakapamaywang at nakataas ang kilay. Elena, 3 araw ka nang late sa upa mo. Mataray na sabi nito. Kung hindi ka makakabayad hanggang bukas, alam mo na ang mangyayari. Aling Nita, parang awa niyo na po. Pakiusap ni Elena. Bigyan niyo pa po ako ng ilang araw. Nawalan po ako ng trabaho. Abay, problema mo na yan, hindi ko problema yan. Sagot nito. Hindi man lang nagpakita ng kahit katiting na awa. Bukas, Elena. Kung hindi, sa kalye kayo pupulutin ng anak mo. Nang umalis si Aling Nita, napaupo si Elena sa sahig. Ang lakas ay tuluyang nawala sa kanyang mga tuhod. Niyakap siya ni Maya. Nanay, huwag na po kayo umiyak, sabi ng maliit na boses. Okay lang po ako. Ang mga salitang yon, sa halip na magpagaan, ay mas lalong nagpadurog sa puso ni Elena. Ang kanyang anak, sa kabila ng sakit nito, ay mas inaalala pa siya. Napatingin siya sa kanyang daliri. Nandoon pa ang kanyang lumang singsing na pangkasal. Ang nag-iisang alaala mula sa yumaong asawa. Ayaw niya itong isanla, ngunit wala na siyang pagpipilian. Ito na ang kanyang huling baraha. Nagpaalam siya kay Maya at naglakad papunta sa pinakamalapit na sanglaan. Bawat hakbang ay may kasamang pag-aatubili. Habang naglalakad sa ilalim ng init ng araw, pakiramdam niya ay pasan niya ang buong mundo. Paglabas niya ng sanglaan, hawak ang kaunting pera. Mas mabigat ang pakiramdam niya kaysa kanina. Nawala na ang huling piraso ng kanyang nakaraan. Pakiramdam niya ay ganap na siyang hubad at mag-isa. Dahil sa pagod at pag-iisip, hindi niya namalayan ang isang itim at mamahaling kotse na huminto sa kanyang tabi. Bumukas ang bintana nito. Miss, mukhang kailangan mo ng tulong. Isang lalaking nakasuot ng business suit ang nakatingin sa kanya. Pamilyar ang kanyang mukha, ngunit hindi niya matandaan kung saan niya ito nakita. Sa sino po kayo? Tanong ni Elena. Medyo natatakot. Nakita kita sa hotel nung isang araw, sabi ng lalaki. Ang boses ay kalmado at magalango. Ako si Miguel. Mukhang pagod ka na. Hayaan mo nang ihatid kita. Nag-alinlangan si Elena. Ngunit nang makita niya ang sinseridad sa mga mata nito at dahil na rin sa sobrang pagod, pumayag siya. Sa loob ng kotse, ang malamig na aircon ay tila gumising sa kanyang diwa. Pasensya na sa abala, sabi ni Elena, nahihiya. Walang problema, sagot ni Miguel. Ang mga mata ay nakatuon sa daan. Narinig ko ang nangyari sa'yo at gusto kong sabihin, hindi ako naniniwala sa kanila. Ang mga salitang iyon, simple lang, pero para kay Elena, iyon ang pinakamagandang narinig niya sa loob ng maraming araw. Sa unang pagkakataon, may isang taong naniwala sa kanya. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Salamat po,
sabi niya, pinipigilan ng paghikbi. May anak ka, tama ba? Tanong ni Miguel. Tumango si Elena. May sakit po siya sa puso. Kailangan na po siyang maoperahan. At hindi na niya napigilan ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagod ay bumuhos kasama ng kanyang mga luha. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol kay Maya, ang pagkawala ng trabaho, ang banta ng pagpapalayas. Nakikinig lang si Miguel. Hindi siya nagsalita. Hinayaan lang niya si Elena na ilabas ang lahat. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elena na may nakikinig talaga, hindi lang dahil sa awa, kundi dahil sa pag-unawa. Nang huminto sila sa tapat ng kanyang apartment, iniabot ni Miguel ang isang panyo. Huwag kang mag-alala, Elena. Minsan, kapag nasa pinakamadilim na bahagi na tayo ng ating buhay, doon biglang darating ang tulong, sabi niya. Pagkatapos, iniabot niya ang isang business card. Tumawag ka kung kailangan mo ng tulong, sabi ni Miguel. Anumang tulong. Kinuha ni Elena ang card. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng mabasa ang nakasulat. Miguel De Leon CEO, De Leon Corporation. Napatingin siya mula sa card papunta sa lalaking nasa harap niya, puno ng pagtataka. Ang isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa bansa ay nakaupo sa kanyang tabi, nag-aalok ng tulong. Bakit? Bakit siya tutulungan ng isang taong tulad niya? Ang lihim na halik mula nang ihatid niya si Elena, hindi na ito maalis sa isip ni Miguel. Ang imahe ng kanyang mga luha, ang tapang sa kabila ng kahinaan, ay nag-iwan ng marka sa kanya. Nakausap mo na ba siya? Tanong ni Marco, habang pinagmamasdan nila ang live feed mula sa isang surveillance bug na ikinabit nila sa isang maliit na restaurant. Hindi pa. Sagot ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nakapako sa monitor. Hindi pa tamang panahon. Kailangan ko muna ng mas matibay na ebidensya. Ang kanyang rason ay lohikal, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may iba pa. Natatakot siyang harapin si Elena hindi bilang isang estranghero, kundi bilang Miguel De Leon, ang CEO. Natatakot siyang makita ang pagbabago sa mga mata nito, mula sa tiwala patungo sa pagdududa. Sa monitor, nakita nila si Victor Ramos at Marites na pumasok sa restaurant. Ito ang paboritong tagpuan ng dalawa, isang lugar na malayo sa mga matang mapanghusga ng Imperial Crown. Umorder sila ng alak. Simulan mo nang i-record, utos ni Miguel. Sa simula, ang kanilang pag-uusap ay tungkol lang sa mga ordinaryong bagay. Ngunit pagkatapos ng pangatlong baso ng alak, nagsimulang magbago ang tono ni Marites. Hanggang kailan ba tayo magtatago, Vic? Tanong niya. May halong lambing at inis sa kanyang boses. Akala ko ba, kapag nawala na si Elena, mapopromote ako? Bakit wala pa rin? Ngumisi si Victor. Maghintay ka lang, baby. May mas malaki tayong problema ngayon. Ano na namang problema? May nararamdaman akong may nag-iimbestiga sa atin. Ang mga IT natin, napansin nilang may trying to breach our servers. Natawa si Marites, isang tawang may pait. Kasalanan mo yan. Masyado kang naging kampante. At bakit kasi si Elena pa? Dahil ba maganda siya? Dahil ba kahit simple lang siya, napapansin mo siya? Ano ka ba? Sabi ni Victor, hinawakan ng kamay ni Marites. Selos ka na naman. Alam mo namang ikaw lang, di ba? Si Elena, siya lang ang pinakamadaling target. Walang kakampi, walang laban. Perfect. Habang nagsasalita si Victor, ang mga mata ni Miguel ay nag-aapoy sa galit. Bawat salita ay nagpapatunay sa kanyang mga hinala. At aminin mo ang galing ng plano ko, di ba? Pagmamayabang ni Marites, medyo lasing na. Ako mismo ang naglagay ng kwintas sa jacket niya habang nagpapanggap akong tumutulong sa kanya sa locker room. Hindi man lang niya naramdaman. Ang tanga niya. Napakuyom ang kamao ni Miguel. Gusto niyang sugurin ang lugar na yon at basagin ang pagmumukha ni Victor. Ngunit ang kasunod na sinabi ni Victor ang nagpatigil sa kanyang paghinga.
Hayaan mo na si Elena, sabi ni Victor. Inilapit ang kanyang mukha kay Marites. Ang importante, makuha natin ang bayad para sa hard drive. Kapag naibenta na natin ang data ng lahat ng kliyente ng Imperial Crown, hindi na natin kailangan pang magtrabaho habang buhay. Tayo na ang magiging hari at reyna. Hard drive. Data ng kliyente. Bulong ni Miguel. Tumingin sa kanya si Marco. Nanlalaki ang mga mata. Sir, hindi lang ito simpleng frame-up. Ito ay corporate espionage. Milyon-milyong dolyar ang pinag-uusapan dito. Ngayon, naintindihan na ni Miguel ang lahat. Ang pagnanakaw ng kwintas ay isang maliit na dumilang para pagtakpan ng isang napakalaking basura. Ginamit nila si Elena, sinira ang buhay nito para lang sa isang diversion. Pinatay ni Miguel ang monitor. Ang galit niya ay napalitan ng isang mas malalim at mas nakakatakot na emosyon. Marco, gusto kong malaman mo kung saan at kailan magaganap ang bentahan. Utos niya, ang boses ay kalmado ngunit puno ng panganib. Masusunod, sir. Naiwan si Miguel mag-isa sa dilim. Tiningnan niya ang larawan ni Elena sa kanyang telepono. Isang candid shot na kinuha ng kanyang tauhan. Nakatingin ito sa malayo. May bakas ng lungkot ngunit meron pa ring hindi matatawarang dignidad. Dati, ang paghihiganti para sa kanyang ina ang nag-iisang nagpapatakbo sa kanya. Ito ang kanyang gasolina. Ngunit ngayon, habang tinititigan niya ang larawan ni Elena, may nagbago. Hindi na lang ito tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa kasalukuyan. Hindi na lang ito tungkol sa pagpaparusa sa mga Ramos. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng hustisya para kay Elena. Tungkol sa pagprotekta sa kanya. Isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Sir, sabi ni Marco, ang boses ay may hila, may halong pag-aalala. May problema. Nalaman ni Victor na may nag-iimbestiga sa kanya. Nagpapanik na siya. Napatayo si Miguel. Kung nagpapanik na si Victor, gagawa ito ng isang bagay na desperado. At ang mga taong desperado ay mapanganib. Ang unang taong pumasok sa isip niya ay si Elena. Pero hindi. Masyadong halata si Elena. May isang taong mas mahina, mas madaling takutin. Ang kaibigan nitong si Celia. Ang huling bantagabi na nang matapos ang shift ni Celia. Ang bawat sulok ng Imperial Crown ay tila may dalang alaala ni Elena. Isang multo ng pagkakaibigang kanyang tinalikuran. Habang naglalakad siya sa pasilyo, pakiramdam niya ay sinusundan siya ng sarili niyang konsensya. Kumusta ka na kaya, Elena? Bulong niya sa sarili habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang kanyang ama, isang matandang security guard sa hotel, ay biglang sumulpot sa kanyang harapan. Anak, umuwi ka na. Gabing-gabi na. Sabi nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Napapansin ko, ilang araw ka nang balisa. Wala po ito, Matay. Pagod lang po sa trabaho. Pagsisinungaling niya, sabay halik sa pisngi nito. Ang katotohanan ay dinudurog siya ng bigat ng kanyang kasalanan. Ang utang na loob ng kanilang pamilya sa mga Ramos. Nang tulungan ni Mr. Ramos ang kanyang ama na maoperahan noon, ay tila isang tanikalang nakapulupot sa kanyang leeg. Nagpaalam siya sa kanyang ama at lumabas ng hotel. Pinili niyang dumaan sa eskinita sa gilid, isang shortcut pauwi na madilim at tahimik. Bigla, isang anino ang humarang sa kanyang daraanan. Celia! Naniga si Celia sa kanyang kinatatayuan. Ang boses na yon, malamig, mapanganib. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita si Victor Ramos. Ang mukha ay natatanglawan lang ng ilaw mula sa isang poste sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Mr. Victor, nanginginig na, sabi ni Celia. Huwag ka nang magkunwari, sabi ni Victor. Humakbang palapit. Bawat hakbang niya ay tila nagpapayanig sa lupa. May nag-iimbestiga sa akin.
At alam kong may alam ka. Baka maisipan mong maging bayani. Wala po akong alam sa sinasabi niyo. Tanggi ni Celia. Umatras siya hanggang sa ang kanyang likod ay tumama sa malamig na pader. Wala na siyang maatrasan. Itinukod ni Victor ang kanyang kamay sa pader. Sa tabi mismo ng ulo ni Celia. Ikinulong siya nito. Talaga? Celia, alam nating pareho na si Elena ay inosente. At alam nating pareho na kaya kang piliting magsalita ng kung sino man ang nag-iimbestiga. Nagsimulang bumuhos ang mga luha ni Celia. Takot. Iyon ang tanging nararamdaman niya. Isang takot na tila gumagapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang lalamunan. Sinasakal siya. Pakiusap, Mr. Victor. Wag po. May sakit po ang tatay ko. Ngumisi si Victor, isang nagising nakakakilabot. Eksakto. May sakit ang tatay mo. Ang mga matatandang may sakit. Madaling madisgrasya, di ba? Isang maling tapak sa hagdanan, isang aksidenteng pagkalason sa pagkain. Maraming pwedeng mangyari. Humikbi si Celia. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig na. At si Elena. At ang kanyang anak. Patuloy ni Victor. Ang boses ay halos isang bulong. Nakakaawa naman. Isang batang may sakit sa puso. Hindi maganda kung bigla na lang siyang atakihin dahil sa stress, di ba? Stress na pwedeng idulot ng isang aksidente na mangyayari sa kanyang ina. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Celia. Hindi lang ang kanyang ama, pati si Elena, pati si Maya. Habang nagsasalita si Victor, ang nanginginig na kamay ni Celia sa loob ng bulsa ng kanyang palda ay naghahanap ng kahit anong makakapitan. Ang kanyang mga daliri ay dumapo sa kanyang cellphone. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang desperadong ideya na halos ikabaliw niya. Sa kabila ng matinding panginginig, pinilit niyang hanapin ang icon ng voice recorder. Isang pindot, dalawang pindot. Hindi niya alam kung napindot niya ba ng tama. Ang alam niya lang, kailangan niyang gawin ito. Kaya manahimik ka lang. Pagtatapos ni Victor, ang hininga ay amoy alak. Isang salita mo lang, Celia, at sisirain ko ang buhay ng lahat ng taong mahalaga sa'yo. Naiintindihan mo? Wala nang nagawa si Celia kundi tumango ng paulit-ulit. Ang mga luha ay umaagos na parang ilog. Nasiyahan si Victor sa nakita. Ngumisi ito at tumalikod. Mabuti, magaling ka namang sumunod. Nang mawala na si Victor sa dilim, bumagsak si Celia sa sahig. Doon sa maruming eskinita, umiyak siya ng umiyak. Ang bigat ng kanyang kasalanan. Ang bigat ng kanyang takot. Pakiramdam niya ay wala nang natira sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Nanginginig niyang tiningnan ang screen, nakarecord. Ang pulang ilaw na kumukurap ay tila isang maliit na tibok ng puso sa gitna ng kadiliman. Isang maliit na patunay ng isang sandaliin ng tapang sa gitna ng matinding kaduwagan. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero. Nanginginig niyang binuksan ito. Alam ko ang totoo. Celia, tulungan mo akong iligtas si Elena. Ang gabi ng paghuhukom, ang Imperial Crown Hotel ay kumikinang na parang isang hiyas sa gitna ng gabi. Ito ang kanilang 50th anniversary gala. Isang selebrasyon ng kapangyarihan at karangyaan. Ang mga mamahaling sasakyan ay sunod-sunod na humihinto sa harapan, nagbababa ng mga taong nakasuot ng mga eleganteng gown at tuxedo. Sa loob ng isang simpleng apartment, nakatayo si Elena sa harap ng salamin, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sigurado po ba kayo dito, Sir Miguel? Tanong niya, habang hinahaplos ang malambot na tela ng isang simpleng navy blue na bestida. Hindi ito marangya, ngunit meron itong dignidad. Hindi ka pupunta doon para magmakaawa, Elena, sabi ni Miguel, na nakatayo sa may pintuan. Nakasuot siya ng isang perpektong itim na suit.
Pupunta ka doon para harapin sila, para ipakita sa kanila na hindi ka nila nasira. Sa loob ng nakalipas na araw, si Miguel o Sir Miguel, gaya ng tawag niya rito, ay naging kanyang anino, kanyang tagapagtanggol. Siya ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na gawin ito. Ipinaliwanag niya ang bahagi ng kanyang plano, sapat lang para maintindihan ni Elena na may pag-asa pa. Sa isang ligtas na lugar, sa kabilang bahagi ng syudad, kinakausap ni Miguel si Celia sa telepono. "Handa ka na ba?" tanong ni Miguel. Ang boses ay kalmado, para pakalmahin din ang nanginginig na babae. "Natatakot po ako, sir," sagot ni Celia. "Ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot, Celia. Ito ay ang paggawa ng tama sa kabila ng takot," sabi ni Miguel. "Pangako, poprotektahan kita at ang pamilya mo. Just be ready." Pagbalik sa apartment, inabot ni Miguel ang kanyang kamay kay Elena. "Tara na." Nag-alinlangan si Elena. Ang pagbalik sa lugar na yon ay parang pagbalik sa isang masamang panaginip. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Miguel, nakita niya ang determinasyon at nagbigay yon sa kanya ng lakas. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang pagpasok nila sa Grand Ballroom ay nagpatigil sa ilang mga usapan. Ang mga bulungan ay nagsimula na parang apoy na kumakalat sa damuhan. Lahat ng mata ay napunta sa kanila. Si Elena Reyes, ang magnanakaw, at si Miguel de Leon, ang isa sa pinakamakapangyarihang CEO sa bansa. Magkasama. Nakita ni Elena ang gulat sa mukha ni Victor na nakikipag-usap sa ilang mga bisita. Nakita niya ang galit sa mga mata ni Mr. Ramos na nakatayo malapit sa entablado. At nakita niya si Marites na halos mabitawan ang hawak na kopita ng champagne, ang mukha ay namutla. Ito na yon. Wala nang atrasan. Hindi nagtagal, lumapit si Marites. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa selos at galit. "Anong ginagawa mo dito?" Pabulong ngunit madiin na tanong ni Marites. "Ang kapal naman ng mukha mong magpakita dito, magnanakaw." Noon, ang mga salitang ito ay siguradong magpapayuko kay Elena. Ngunit hindi ngayon. Tiningnan niya si Marites ng diretso sa mata. Isang kalmadong tingin na hindi inaasahan ni Marites. "Ang katotohanan ay laging lumalabas, Marites." Mahinahon, ngunit may bigat na sabi ni Elena. At ngayong gabi, wala na itong pagtataguan. Natigilan si Marites. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mga mata nito. Mabilis itong tumalikod at bumalik sa tabi ni Victor. Naramdaman ni Elena ang pagpisil ni Miguel sa kanyang kamay. Isang paalala na hindi siya nag-iisa. Sa entablado, kinuha ni Mr. Ramos ang mikropono. "Ladies and gentlemen, isang magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to the 50th anniversary of the Imperial Crown Hotel." Nagsimula ang palakpakan. Ngumiti si Mr. Ramos, ang ngiti ng isang haring nasisiyahan sa kanyang kaharian. Sa loob ng 50 taon, ang hotel na ito ay naging simbolo ng integridad at tiwala. Habang nagsasalita siya, pasimpleng itinaas ni Miguel ang kanyang telepono at nagpadala ng isang mensahe. Ngayon naman na? Sa control room, pinindot ni Marco ang enter key. Bigla, ang malaking LED screen sa likod ni Mr. Ramos na nagpapakita ng logo ng hotel ay namatay. Nagkaroon ng saglit na katahimikan at pagtataka mula sa mga bisita. Pagkatapos, umilaw itong muli. Ngunit hindi na logo ng hotel ang nakikita. Isang kopya ng isang email. Isang email mula sa email address ni Victor Ramos, ipinadala sa isang kilalang karibal na kumpanya. Ang subject, Imperial Crown Client Data Package. Final offer. Ang pagbagsak ng corona, isang kolektibong singhap ang pumuno sa buong ballroom. Ang lahat ng mata ay nakapako sa screen. Natigilan si Mr. Ramos sa gitna ng kanyang talumpati. Ang kanyang mukha ay biglang namutla na parang papel. "Anong kalokohan ito?" Sigaw niya sa mikropono, lumingon sa kanyang staff sa likod. "Patayin niyo yan!
Patayin niyo yan. Ngunit huli na ang lahat. Isa-isang lumabas sa screen ang iba pang ebidensya, mga bank transfer, mga text message sa pagitan ni Victor at ng kumpanyang karibal, at ang pinakamatindi sa lahat, isang malinaw na kuha ng CCTV mula sa isang jewelry store kung saan masayang binibili ni Victor Ramos ang nawalang kwintas. Iyan ang patunay na ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw. Lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Si Miguel de Leon, na ngayon ay nakatayo sa gitna ng silid, katabi si Elena. Hawak niya ang isang mikropono na inabot sa kanya ng isa sa kanyang mga tauhan. Ang insidente ng pagnanakaw ay isang palabas lamang. Patuloy ni Miguel. Isang diversion na ginawa ni Victor Ramos para pagtakpan ang mas malaki niyang krimen, ang pagbebenta ng pribadong impormasyon ng lahat ng naging kliyente ng hotel na ito. Gulat at galit ang mababakas sa mukha ng mga bisita. Hindi totoo yan, sinisiraan niya lang ako. Sigaw ni Victor mula sa kanyang kinatatayuan, itinuturo si Miguel. Pagkatapos ay lumingon siya kay Elena. Siya ang may pakana ng lahat ng ito. Isa siyang magnanakaw at sinungaling. Talaga ba, Victor? Malamig na tanong ni Miguel. Kung ganoon, baka gusto mong pakinggan ito. Itinaas ni Miguel ang kanyang telepono, malapit sa mikropono. Isang katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Pagkatapos, may sakit ang tatay mo. Ang mga matatandang may sakit. Madaling madisgrasya, di ba? Ang boses ni Victor, malinaw at nakakakilabot, ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. At si Elena at ang kanyang anak, isang batang may sakit sa puso. Hindi maganda kung bigla na lang siyang atakihin dahil sa stress. Isang salita mo lang, Celia, at sisirain ko ang buhay ng lahat ng taong mahalaga sa'yo. Naiintindihan mo? Nang matapos ang recording, walang sino man ang makapagsalita. Ang tanging maririnig ay ang mabibigat na paghinga. Si Victor ay parang isang estatwang binuhusan ng nagyayelong tubig. Tumingin siya sa paligid, hinahanap si Celia. Nakita niya ito na nakatayo malapit sa pintuan, nanginginig, ngunit nakatingin sa kanya ng diretso. Ang mga mata ay puno ng luha, ngunit meron ng tapang. Sa isang iglap, nataranta si Victor. Nag-iisang bagay na lang ang pumasok sa kanyang isip. Takbo. Itinulak niya ang mga mesang malapit sa kanya. Nagdulot ng malakas na kalabog ng mga nabasag na pinggan at baso. Tumakbo siya papunta sa exit. Ngunit bago pa man niya marating ang pinto, dalawang malalaking lalaki, mga security na pasimpleng ipinasok ni Miguel, ang humarang at dumakip sa kanya. Bitiwan niyo ako! Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo! Nagwawalang sigaw ni Victor. Habang nagkakagulo, si Marites, na kanina patahimik sa isang sulok, ay biglang nawalan ng malay at bumagsak sa sahig. Sa gitna ng lahat ng ito, si Celia ay dahan-dahang naglakad palapit kay Elena. Ang bawat hakbang ay mabigat, puno ng pagsisisi. Nang makarating siya, sa harap ng kaibigan, lumuhod siya. Elena, patawarin mo ako. Humahagulgol na sabi ni Celia. Duwag ako. Natakot ako. Patawarin mo ako. Yumuko si Elena. Hindi galit ang nararamdaman niya, kundi awa. Itinayo niya si Celia at niyakap ito ng mahigpit. Shh! Tapos na! Bulong ni Elena habang umiiyak na rin. Tapos na ang lahat. Sa entablado, si Mr. Ramos ay nakatayo pa rin. Hindi makagalaw. Ang kanyang perpektong mundo, ang kanyang korona, ay gumuho sa harap mismo ng kanyang mga mata. Dumating ang mga pulis. Habang kinakabitan ng posa si Victor, dumaan ito sa harap ng kanyang ama. Kasalanan niyo ito, lahat ng ito. Sigaw ni Victor, ang muka ay puno ng galit at pagkasuklam. Kung hindi niyo ako laging minamaliit, hindi ko sana kailangang gawin to. Hindi sumagot si Mr. Ramos.
Nananatili lang siyang nakatayo doon. Isang matandang lalaking biglang nawalan ng lahat, habang ang mga kamera ng media na nakapasok na sa loob ay kumukuha ng larawan ng kanyang pagkawasak. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga mata ni Elena ay naghahanap ng isang tao. Nakita niya si Miguel na nakatayo sa di kalayuan. Tahimik na pinagmamasdan ang lahat. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salitang namutawi. Isang tingin lang, ngunit sa loob nito ay naroon ang lahat. Pasasalamat, paghanga, at ang simula ng isang bagay na mas malalim pa. Alam ni Elena, sa sandaling iyon, na hindi lang hustisya ang kanyang natagpuan. Natagpuan niya muli ang kanyang sarili. Ang bagong umaga, makalipas ang 6 na buwan, ang hangin ay amoy pag-asa. Sa isang luntiang parke, ang masayang tawa ng isang bata ang pumuno sa hangin. Si Maya, na mayroon ng malusog na pamumula, sa kanyang mga pisngi ay masiglang naghahabol ng mga paru-paro. Ang peklat sa kanyang dibdib ay isang paalala, hindi ng sakit, kundi ng isang laban na kanilang napagtagumpayan. Nakaupo sa isang bench si Elena, pinapanood ang kanyang anak na may ngiti sa labi. Isang nangiting payapa, isang nangiting matagal na wala sa kanya. Mukhang mas malakas pa siya sa atin, sabi ng isang pamilyar na boses. Tumingala si Elena at ngumiti nang makita si Miguel na papalapit. May dalang 2 sorbetes. Salamat dito, sabi ni Elena. Tinanggap ang isa. Umupo si Miguel sa tabi niya. Sa loob ng 6 na buwan, marami ang nagbago. Si Victor at Marites ay nahatulan at nakakulong. Si Mr. Ramos ay napilitang mag-resign at ibenta ang kanyang shares sa hotel na bahira ng kahihiyan. Ang Imperial Crown ay may bago ng pamunuan. Si Elena ay nakatanggap ng malaking danyos perwisyo at isang formal na public apology mula sa hotel. Ngunit higit pa sa pera, ang naibalik sa kanya ay ang kanyang dignidad. Pupunta tayo mamaya, di ba? Tanong ni Elena. Tumango si Miguel. Oo, oras na para bisitahin siya. Mula sa parke, dumiretso sila sa isang tahimik na sementeryo. Magkahawak kamay silang naglakad, papunta sa isang simpleng puntod. Estrella de Leon, isang mapagmahal na ina. Nilinis ni Miguel ang mga tuyong dahon sa ibabaw ng lapida. Inilapag ni Elena ang isang palumpon ng mga puting bulaklak. Nay, mahinang sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay may halong lungkot at kapanatagan. Natupad ko na po ang pangako ko. May hustisya na po. Tumingin siya kay Elena at sa kanyang mga mata, nakita nito ang huling bakas ng sakit mula sa nakaraan. Matagal kong dinala ang galit, Elena. Akala ko, iyon ang magpapalaya sa akin. Pero hindi pala. Ano ang nagpalaya sa'yo? Mahinang tanong ni Elena. Hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay ng mas mahigpit. Ang makita kang lumalaban, ang makita ang katatagan mo, ang tulungan kang makabangon, doon ko naintindihan na ang tunay na hustisya ay hindi tungkol sa pagwasak sa nakaraan, kundi sa pagbuo ng isang mas magandang hinaharap. Humarap siya kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Ang paghihiganti ang nagdala sa akin pabalik sa Imperial Crown. Pero ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong manatili. Naramdaman ni Elena ang pag-init ng kanyang pisngi at ang pamilyar na pagtibok ng kanyang puso. Elena, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Ang kwento ko ay nagsimula dahil sa galit, pero gusto kong matapos ito na may pag-ibig. Pwede bang maging bahagi ka ng bagong kabanata ng buhay ko? Kayo ni Maya? Hindi na kailangan ng salita. Tumango si Elena. Ang mga luha ng kaligayahan ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sa isang saglit na puno ng pangako, sa harap ng alaala ng nakaraan, dahan-dahang inilapit ni Miguel ang kanyang muka at hinalikan siya. Isang halik na naghilom sa lahat ng sugat,
Isang halik na nagselyo sa isang bagong simula. Makalipas ang isang linggo, nakatayo sila sa harap ng isang entablado, ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang dahilan. Isang malaking banner sa likod nila ang nagsasabing, "Paglulunsad ng De Leon Reyes Foundation, Katarungan at Pag-asa para sa Manggagawa." Hawak ni Elena ang mikropono, nakatingin sa mga mukha ng mga taong dumalo, mga ordinaryong manggagawa, mga miyembro ng media, at si Celia, na ngayon ay isa sa mga board member ng pundasyon. Dati, isa lang akong biktima. Nagsimula si Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting lumakas. Iniisip ko na ang kahinaan ko ay isang sumpa. Ngunit natutunan ko na sa bawat pagbagsak, may pagkakataong bumangon, hindi lang para sa sarili, kundi para na rin sa iba. Tumingin siya kay Miguel, na nakatayo sa tabi niya, nakangiti. Ang pundasyong ito ay hindi lang binuo ng pera. Binuo ito ng sakit, ng luha, ng pag-asa, at ng paniniwala na walang sino man ang dapat pagdaanan ang pinagdaanan ko. Ito ang aming pangako. Nagpalakpakan ng mga tao. Sa gitna ng ingay, isang maliit na figura ang tumakbo paakyat ng entablado. "Nanay! Sir Miguel!" sigaw ni Maya at yumakap sa kanilang mga binti. Binuhat siya ni Miguel habang inakbayan naman ni Elena ang dalawa. Isang perpektong larawan ng isang pamilya. Habang nakayakap sa kanila, ibinulong ni Maya ang isang tanong na narinig lang nilang dalawa. "Kailan po tayo magiging isang buong pamilya?" Nagkatinginan si Elena at Miguel sa ibabaw ng ulo ni Maya. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng lahat ng sagot. Hindi na kailangan pang magsalita, sapagkat ang kanilang bagong umaga ay nagsimula na.